Mahigpit pong binabantayan ng mga otoridad ang exit point sa bansa. Kabilang itinuturing na backdoor exit, gayong itinuturing ng pugante at most wanted ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Tinawag siyang armed and dangerous ng DILG na nag-alok din ng 10 milyong pisong pabuya para maaresto si Ang. May unang balita si John Consulta. Bit-bit ang mga arrest warrant na inilabas ng Santa Cruz, Laguna. Pinasok at hinalughog ng Mandaluyong Police at PNP CIDG ang bahay na ito sa Mandaluyong City. Property raw ito ng negosyanteng si Atong Ang na ipinaaresto na ng korte dahil sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention kaugnay ng pagkawala ng 19 na sabongero. Pero walang nakitang Ang doon. Isang nagpakilalang abogado ni Ang lang ang humarap sa pulisya. Hindi rin nakita si Ang nang inspeksyonin ng NBI Laguna ang farm na ito sa San Pablo, Laguna. Mga tauhan naman ng Calabar Zone Intelligence Division, Laguna Intelligence Unit at Sinaloan Police ang nagtungo sa ekta-ektaryang lupaing ito sa bayan ng Sinaloan. Andito kami nga para i-save yung warrant of violation ng Regional Fire Force Santa Cruz. Sinong pwedeng makausap? Tawagan ko lang po muna Yung? Sa loob, tumambad sa tracker team ang mga silungan ng manok, 2 helipad, mga villa at isang main house na nasa ibabaw ng burol. Inisa-isa ang mga kwarto sa main house pero bigong matagpuan si Ang. Ginalugad din ng mga otoridad ang isang farm sa bayan ng Magdalena na pinupuntahan daw ng negosyante pero wala rin siya roon. Nagnegatibo rin ang pag-iikot nila sa isang cockfighting farm sa Mabitak. Gayun din sa isang resort sa Halahala, Rizal. Sa ngayon, itinuturing ng fugitive si Ang. Yes, he is already considered a fugitive from justice because a case has been filed against him and there is already a warrant for his arrest. Bukod sa pagiging most wanted sa buong bansa, tinawag din ng Interior Secretary na armed and dangerous ang negosyante. Siguro may ituturing natin na number 1 most wanted sa buong Pilipinas ngayon. He is accused of killing maybe about 100 missing sabongeros. And he is considered armed and dangerous. Ipinasusuko na rin kay Atong Ang ang mga baril na nakarehistro sa pangalan niya. Kabilang ang 2 M16. Itinuturing na ng PNP na iligal ang mga baril ni Ang. There are 6 firearms under his name. 2 are high-powered firearms, the rest are pistols. We have informed him properly na the firearm is supposed to be surrendered kasi nga akusado po siya sa isang krimen. Otherwise, we will be conducting also applying for search warrant para makuha namin yung mga baril na yun. Medyo process na po na ibigay sa kanya. Pinababawi na rin ng PNP ang mga baril ng kanyang security. These are Glock pistols, siya ang bumili but under the name ng mga security niya. And we have also asked the CSG to revoke it. Nag-alok na rin ng DILG ng 10 milyong pisong pabuya sa sino makapagbibigay ng impormasyong magre-resulta sa paglalakip sa kanya. Ayon sa DILG, gagawin ng mga pulis ang lahat para mahanap si Ang. Sunod daw na pupuntahan ang ilan pang properties ni Ang sa Visayas. Humiling na rin ng PNP sa Interpol na maglabas ng red notice laban kay Ang, bagaman naniniwala ang pulisya na nasa bansa pa ang negosyante. Sa ngayon, wala pa raw record ang Bureau of Immigration ng pag-alis sa bansa ni Ang mula sa anumang paliparan o pantalan. Wala pa naman tayong nare-record na departure ni Atong Ang. I can confirm that as per record, he is still in the country. The government is confident na based on available information and records that we have, Mr. Atong Ang is still in the country. Hihilingin daw sa Korte ng Department of Justice na nakakasakop sa BI na maglabas ng hold departure order laban kay Ang at sa iba pang mga nirekomenda ng mga piskal na kasuhan kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Kahit wala pa raw hold departure order, nakabantay raw ang BI sa anumang tangkang pag-alis ng bansa ni Ang. Binabantayan din ng BI ang posibilidad ng backdoor exit, pati ang posibleng paggamit ng ibang pasaporte paalis ng bansa. Tumanggi na naman muna ang abogado ni Ang sa mga bagong panayam at palilimitan muna sa unang pahayag na premature ang desisyon ng korte na ipaaresto si Ang. Ito raw ay habang inaasikaso ang pleadings na inihain niya sa korte para hindi aniya maapektuhan ang judicial remedies o mga legal na hakbang ni Ang. Pero pinalagan niya ang pagtawag kay Ang na armed and dangerous. Padalos-dalos daw at walang basihan ang pahayag. Ayon sa DOJ,
ang tanging remedy ng kampo ni Ang na pwedeng aksyonan ng korte ay motion to quash. Yung motion to quash, no, pwede niyang i-file even before the arraignment is set, no, or before even the court acquires jurisdiction over the person. Pero all other pleadings na i-file nila kung hihingi sila ng kahit na anong affirmative relief galing sa husgado, ay hindi nila pwedeng gawin at hindi aaksyonan ng husgado dahil sa wala pa itong jurisdiction do sa katauhan ng akusadong humihingi ng affirmative relief. Sa 18 akusado na ipinaaresto na ng korte, 10 mga opisyal at dating opisyal ng PNP ang hawak na ng PNP CIDG sa Camp Crame. Nasa kustudiya naman ng PNP CIDG Batangas ang 7 sibilyang empleyado ni Ang sa sabungan. Ito ang unang balita. John Consulta para sa GMA Integrated News. Labing-apat na personalidad ang pinadadalo ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagdinig sa Lunes kaugnay sa flood control projects. Ayon kay Senate President Tito Soto, kabilang sa mga ipinasampina sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating Congressman Saldico, dating DPWH NCR Regional Director Gerard Opulencia, at dating DepEd Undersecretary Trigib Olaivar. Ipinadaan naman ng Senado kay House Speaker Bogie D ang imbitasyon nila kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Pinadadalo rin sa pagdinig sa Lunes si DPWH Secretary Vince Dizon para magpresenta ng mga dokumento. Mayong buntag mga kapuso, andito pa rin po ako sa Cebu City upang makiisa at makisaya sa Sinulog 2026 at sa mga oras na ito mga kapuso ay tuloy-tuloy po ang pag-uulan dito mismo sa aking kinatatayuan. Pero parang hindi alintana ng mga deboto ng Santo Niño dahil tuloy-tuloy pa rin po ang misa na inaasama matatapos nga bukas January 17. At kaugnay ng mga kapuso ay bumagal pa ang kilos ito ni Bagyong Ada kahit tumakas na ito bilang isang severe tropical storm. Namataan po yan ng Pag-asa, 430 kilometers silangan po ng maasin Southern Leyte kaninang alas 4 ng umaga. May lakas po ito na 65 kilometers per hour at pagbugso nga abot naman sa 80 kilometers per hour at kumikilos itong si Ada pa north-northwest ng Maraha. At dahil po dyan, nakataas po ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Northern at Central portion ng Leyte, Eastern portion ng Southern Leyte at signal number 1 din po sa Dinagat, Surigao del Norte, Surigao del Sur, maging sa ibang bahagi ng eastern portion ng Camarines Norte, buong Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at eastern portion ng Masbate. Kasama po dyan ang isla ng Ticao at ng Borias. At base po sa forecast track ng Pag-asa, posibleng lumapit ang bagyo sa Eastern Samar at Northern Samar bukas at sa Catanduanes naman sa darating na linggo. Kung higit pang kikilos ang bagyo pakanluran, ay may chance ang maglandfall ito sa Eastern Visayas o kaya naman po ay sa Bicol Region. Posible pa magbago ang galaw ng Bagyong Ada lalo ngayong darating na weekend. Maaari po itong magbago ng direksyon sa araw ng linggo o papalayo sa ating bansa. Palala po mga kapuso, stay safe and stay updated. Ako po si Angelo Perquera, yung unang hirit weather center. Know the weather before you go. Para mag-safe lagi. Mga kapuso. Kabilang ang Surigao City sa mga nakaranas ng hagupit ng Bagyong Ada kagabi. Kumustahin natin ang lagay ng panahon doon sa unang balita live ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Cyril, kumusta ang sitwasyon dyan? Yes, Ivan, matapos ang buong araw na pag-ulan na may kasamang malakas na hangin na hatid ni Bagyong Ada kahapon, ngayon medyo mas bumuti na ang lagay ng panahon dito sa Surigao City, Surigao del Norte. Kagabi may pag-ulan na pang naranasan dito sa Surigao City. Pero simula kaninang madaling araw hanggang ngayon, medyo humupa na ang pag-ulan. Kalmado na rin ang alon sa coastal area ng Surigao City. Hindi katulad kahapon na mataas ang antas ng tubig dahil sa Bagyong Ada. Ayon sa Surigao del Norte PDRRMO, patuloy ang evaluation nila sa mga posibleng epekto ng Bagyong Ada. Nakapagtala raw sila ng pagbaha sa low-lying areas o mababang lugar sa probinsya. Base sa huling impormasyon mula sa Pag-asa as of 5 a.m., aasahan pa rin ang mga posibleng pag-ulan na hatid ng Bagyong Ada sa mga susunod na oras rito sa Surigao del Norte at Agusan del Norte. Kaya abiso nila sa publiko na manatiling magmatsyag sa takbo ng panahon. Ivan, kaninang bandang alas 5 ng umaga, nakaranas tayo muli ng pag-ulan dito sa Surigao City, Surigao del Norte. Pero ngayon,
medyo humupa na ang pag-ulan at may pag-ambon na lamang dito sa area natin. May nakita rin tayong ilang mga local fishermen na pumalaot na, kaya tatanungin natin ang Philippine Coast Guard kung ano ba ang pulisiyang ipinapatupad ngayong araw. Ivan. Maraming salamat. Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.